Sa kabila ng katandaan at mahinang pangangatawan, araw-araw na nakikita ang matandang ito na naglalako ng itlog sa Project 8 Quezon City gamit ang isang lumang bisikleta. Order ng ilang tray? 3 tray. 3 tray. Sabi niya sa akin, hintay mo na sandali, kukuha lang kong pera sa tindahan. Hindi na bumalik. Ang masaklap, na-hold up at nakuhanan siya ng 10,000 piso noong Disyembre. Pagod na ako, tapos kung nakawin mo pa ako. Siya si Lolo Romeo Pagapulaan, 70 years old. Bakit nga ba patuloy sa pagkayod si Lolo Romeo? At may benepisyo ba siyang pwedeng matanggap mula sa pamahalaan? Binisita namin si Lolo Romeo sa tindahan ng mga itlog sa Novaliches, Quezon City. Kwento ng tinderan si Reshelin. Alas 5 pa lang na umaga, naghahanda ng maglako ang matanda. Pupunta yan siya dito, 5, magkakapin na. Mga ganitong oras, magpahanda na yan siya kung anong dadalhin niya po. Ngayong umaga, kumuha ng 12 tray ng itlog si Lolo Romeo na kanyang ilalako gamit ang bisikleta. Dating nagtitinda ng prutas si Lolo Romeo. Dekada 70 nang simulan niya ang pagtitinda at pagde-deliver ng itlog. Paano ka napunta sa pagtitinda ng itlog? Nirapan ako sa prutas. Naghanap ako customer. Itlog na lang. Ang itlog madali mababenta. Dati raw, pinapasan niya ang mga tray ng itlog habang nagbebenta. Pero nang minsan manalo sa raffle, nakabili siya ng bisikleta. Mahigit 2 dekada na ang bisikleta ni Lolo Romeo. Ang laki ng tulong mo. Hanggang nasisira ang bisikleta ko. Tuloy pa rin. Mula sa talipapa, maingat na binabaybay ni Lolo Romeo ang kahabaan ng Quirino Highway para masigurong hindi mahuhulog ang 12 tray ng itlog. Dahan-dahan ang pagbibisikleta ni Lolo Romeo. Anong mga naranasan mo sa kalsada? Kasi nakita ko yung nilalako mo eh. Hindi naman nakatali eh. Iniipit mo lang eh. May sakyan. Tumama sa bilaw. Kilid. Bigla lang ako natumba. Nandiyan na may basag. 5, 3. Paano pag may nangyaring basag na ganun? Abono ka. Oo. Unang binagsakan ni Lolo Romeo ang isang food stall. Kinuha namin ng 5-6 na tray, gano'n. Kada tray ng itlog, nakukuha niya ng 158 pesos sa bagsakan. Naibebenta naman niya ito ng 200 pesos kada tray. Habang sinusundan namin si Lolo Romeo, naikwento niya ang ginawang pang-hold up sa kanya noong December 2021. Sa kinuha niya, 10,000. Huwag mo na kunit. Kanilirinig ko dyan. Ayaw talaga. Kinuha talaga niya. Ang 10,000 pisong nakuha sa kanya, kalahati raw ay naipon niya sa pagtitinda. Ang 5,000 naman, inutang pa niya sa may-ari ng tindahan ng mga itlog. Kung saan lang 10,000. Anong- Pinarapan ko. Sunod na hinatira ng itlog ni Lolo Romeo ang 2 tindahan at isang bahay. Pag nadaan siya yung anak ko, bumibili yung anak ko siya. Sa loob ng halos 2 oras, mabilis na naubos ang mga itinitindang itlog ni Lolo Romeo. So ano pong plano natin ngayon? Pabalik. Kukuha. Na makabalik si Lolo Romeo sa tindahan, agad siyang nag-remit ng bayad sa itlog. 12 dala niya times yung puhunan na 158 isang tray. 1,896 total tatay. 5, 6, 7, 8. Sa umagang yun, kumita siya ng 504 pesos. Yung kita mo no, kumusta? Iniipon ko po bahay. Bahay sa bahay. Bahay sa ilaw. Pagkatapos na magtinda, maaga siyang nananghalian. Pero para kanino nga ba nagtatrabaho si Lolo Romeo? Tubong Cagayan de Oro si Lolo Romeo. Taong 1972, nang lumuwas siya dito sa Maynila. Wala siyang kapatid at wala rin siyang asawa at anak. Nangungupahan at nabubuhay mag-isa si Lolo Romeo. Kaya kung hindi siya magbabanat ng buto, hindi siya mabubuhay. Ano yung pinakakinakatakot mo?
Hindi pala ako mamatay sa sakit, huwag nang mamatay sa sakit. Kasi nagtrabaho lang ako mausay. As na. Bandang hapon, sabak ulit sa paglalako si Lolo Romeo. May natatanggap namang pensyon na 2,000 pesos mula sa SSS si Lolo Romeo na nakuha niya matapos ang 2 taong pagtatrabaho sa isang kumpanya ng soft drinks. Malit lang pension. Bayad ng 1.5 ng bahay. Ilaw pa. Kulang pa nga eh. Kain pa, wala na. Sang-ayon na rin sa Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizens Act, pwedeng makatanggap ng 500 pesos kada buwan ang mga pinakamahihirap na senior citizen sa bansa. Sa ilalim ito ng Social Pension Program for Indigent Senior Citizens na ipinamamahagi ng DSWD. Pero dahil may pensyon na mula sa SSS si Lolo Romeo, hindi na siya qualified para sa DSWD social pension. Meron din tayong tulong na ipinapaabot through the assistance to individuals in crisis situation. Serbisyo natin na nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng pinansyal, medical, burial, transportation, o maaari rin namang food assistance. Pagkatapos mag-ikot, balik sa pwesto ang matanda. Isang lalaki pala ang naghihintay sa kanya sa may tindahan. Binili ng lalaki ang 2 tray ng itlog na natira sa paglalako ni Lolo Romeo. Una suklian dyan ha. Dala rin ni Luis ang ilang tulong para kay Lolo Romeo, tulad ng groceries at pushcart na magagamit raw ng matanda sa pagtitinda. Nung napanood ko yung video ng GMA, nag-reply ako sa isang comment. Then, after a few hours, few days, may nag-reply. Sabi nila, sir, magpapadala kami. Bukod kay Luis, naantig din sa kwento ni Lolo Romeo ang pamilya ni Silvia Gerowe. Kasi makakita ka ng ganun na sobrang may edad. Tapos yung lakad niya habang bitbit niya yung bike. Talagang mapapahinto, bibili ka o hindi ka bibili. Mapapahinto ka talaga, mapapabili ka. Nitong January, naisipan nilang kunan ng video si Lolo Romeo. Nagsusumbong siya na naloko daw siya. Binidyo namin para baka sakali na pagka in-upload namin, ma-aware yung mga tao na hindi na dapat gumagawa ng ganong kalokohan, lalo na sa mga maaayos naman magtrabaho. Bukod sa cash assistance at groceries, nagsagawa rin sila ng fundraising project para kay Lolo. Nagbigay din sila ng cellphone sa matanda. Pinatignan na rin nila sa doktor si Lolo Romeo. Magandang balita na walang nakitang sakit sa kanya. Masaya kaming mag-asawa na nangyari sa kanya to para ma-realize din naman niya na hindi lang puro masasama ang tao sa mundo. Malaki ang pasasalamat ni Lolo Romeo sa mga nagpapaabot sa kanya ng tulong. Nagpasalamat din niya ako sa kanila na tinulungan nila. Nakabibilib ang sipag at tiyaga ni Lolo Romeo. Hindi naging hadlang ang kanyang edad para magsumikap at magpatuloy sa buhay. Pero kailangan niya ng tulong at suporta. Makaya ko pa hanggang tutuloy pa rin ang tinda ko hanggang malaki pa.